Hello po, it's me once again, and today we're going to make this dish, and this is called bagoong fried rice. So ito po ay napakasimpleng recipe, kukonti lang ang ingredients at napakadaling gawin. Usually po ito ay nakakain natin kapag kahit tayo ay nagpupunta sa mga Thai restaurants, pero syempre po dahil restaurant na yun, mahal ito kung ating bibilhin. Pero sinabi ko nga po, napakadali lang nitong gawin at I'm sure na kayang-kaya nyo itong lutuin sa inyong mga tahanan. Ang mga ingredients na kailangan natin for our bagoong rice ay, for our first ingredient, ang kailangan natin ay 4 cups ng cooked rice. So alam po ninyo, kapag tayo gumagawa ng sinangag, ang pinakamainam na gamitin na rice dito ay yung leftover rice from the day before. We also need 1.5 to 2 tablespoons ng gisadong bagoong. Ngayon, kahit anong brand po ang inyong gustong gamitin, po pwede. What I have here is Mabuhay Gisado Bagoong. Ngayon, kung nasa Pilipinas po kayo at ang bibili nyo ay yung hilaw na bagoong, lutuin nyo muna before nyo gamitin for this recipe. So, pwede nyo gamitin din dito yung spicy na bagoong or yung sweet type. So, what I have here actually is sweet type. So, magdedepende kung ano yung lasa ng ating bagoong na ginamit, yung kalalabasan ng ating bagoong rice. This is 1 tablespoon ng finely minced garlic. We also need a little bit of cooking oil. We also need 1 egg. And chopped green onions as garnish. So, pwede rin po lagyan nyo ito ng grated na green mangoes. But since walang masyadong nabibiling green mangoes dito, hindi na natin lalagyan. So, bali optional ingredient natin ang salt. Kasi may mga bagoong na masyadong maalat at meron din naman na hindi masyado. So, depende po sa panlasa ninyo, pwede nyong lagyan ng salt at pwede rin hindi. At yan ang mga ingredients na kailangan natin for this recipe. So, to cook our bagoong rice, what I have here is a pan at lalagyan lang natin ito ng kaunting oil. Pag mainit na yung ating oil, i-add na natin yung ating garlic. So, igigisa lang natin yung ating garlic hanggang maging fragrant siya. So, fragrant na yung ating garlic. Ngayon, kasama naman natin dito yung ating bagoong. So, I'm using 2 tablespoons ng bagoong dito, pero kung gusto nyo dagdagan pa, kung pwedeng dagdagan ninyo. Pag medyo nagisa na natin yung ating bagoong, pwede na natin isama yung ating rice. And then, hahaluin lang natin to. So, make sure lang na mahalo nyo mabuti yung inyong rice at saka yung bagoong para even yung color niya. So, kung gusto nyo dagdagan pa ng bagoong po pwede, pero for me, yung 2 tablespoons is enough. And then yung salt, kung gusto nyo na lagyan ng kaunting salt, po pwede rin. So kung gumagamit kayo ng Maggi Magic Sarap sa Pilipinas, pwede nyo rin itong budburan ng kaunti. But since wala ako, hindi na natin lalagyan. Yan, so luto na yung ating fried rice, pwede na natin patayin yung apoy. So itong ating nalutong bagoong rice, pwede nating ilagay ulit dun sa ating rice cooker para hindi siya manigas at matuyo. So ilagay lang natin dun sa keep warm setting. And then kapag ready na tayo ihain, tsaka na lang natin hanguin. To garnish our bagoong rice, gagawa rin tayo ng plain omelette or scrambled eggs. So what I have here is 1 piece ng egg. So lalagyan natin ng kaunting salt. And if you don't know it yet, ang trick para maging fluffy yung ating omelette is to add a little water dun sa ating egg. So I'm adding about a teaspoon of water. So ibibit natin to. And then we will cook it in a pan with a little bit of oil. So pag mainit na yung oil, i-add na natin yung ating beaten egg. So pag luto na ilalim, i-flip natin to over. And then, pwede na natin patayin yung apoy.
Yan, so kung makikita ninyo, fluffy yung ating omelette at hindi flat na flat. So, yun ang trick doon. Add a little water. So, hanguin muna natin ito sa isang plate. At palamigin muna natin sandali. So, malamig na yung itlog na niluto natin na gagamitin natin pang garnish dun sa ating bagoong fried rice. So, hiwain lang natin to bale. And then, hiwain natin into thin strips. And this is how we're going to serve our bagoong fried rice. So, yung hiniwa natin na plain omelette na niluto natin, inilagay natin sa ibabaw niya and then nag-sprinkle tayo ng kaunting green onions. So, itong ating plain bagoong rice, actually you can turn this into a seafood fried rice. So, to do that, samahan nyo lang ng mga seafoods na paborito ninyo. Say, for example, crab meat, or yung imitation crab stick, or yung pusit, pwede rin, at saka hipon. To do that, after natin igisa yung bawang at mailagay yung bagoong, susunod na natin yung mga seafoods na isasama natin. And then medyo igigisa natin ng kaunti. Saka natin isasama yung rice and then tuloy-tuloy na yung pagluluto kagaya nung ginawa natin dito sa ating bagoong fried rice. So nakita nyo naman na napakabilis natin itong naluto at kakaunti lang yung mga ingredients na ginamit natin. Pero pag ito ay in-order natin sa mga Thai restaurants, napakamahal. So by watching this video, nalaman ninyo kung paano ito ginagawa at pwedeng-pwede nyo na itong maluto sa inyong mga bahay. So sana po ay nagustuhan nyo yung ating video for today at sana po ay may natutunan kayo sa akin. Maraming salamat ulit sa panonood. Hanggang sa susunod.